Spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus came to his native place and taught the people in their synagogue. They were astonished and said, "Where did this man get such wisdom and mighty deeds? Is he not the carpenter's son? Is not his mother named Mary, and his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Are not his sisters all with us? Where did this man get all this?" And they took offense at him. But Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his native place and in his own house." And he did not work many mighty deeds there because of their lack of faith. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Ignacio de Loyola, ang nagtayo ng tinatawag nating Society of Jesus. Maganda ang kwento ni San Ignacio dahil bagay na bagay ito sa ating panahon ngayon. Si Ignacio ay ipinanganak at lumaki sa isang maalwal, marangyang pamilya. May kaya ang kanyang pamilya at siya ay namuhay ng normal at matiwasay hanggang sa siya'y naging isang sundalo. Ngunit sa isang tunggalian, sa isang gyera, siya ay tinamaan sa kanyang paa at kailangan niyang magpagamot. At nung habang siya'y nasa ospital at nagpapagamot at wala siyang magawa, siya'y nakapagbasa ng mga talambuhay ng mga santo at nabasa din niya ang isang aklat tungkol sa buhay ni Jesucristo. Siya'y nagkasakit, tinamaan ng kanyon, hindi makalakad, walang magawa sa buhay, tambay-tambay. Pero yung palang kanyang panahon ng pagtatambay sa kanyang karamdaman, doon din niya natagpuan ang Panginoon. Nasabi kong bagay na bagay sa ating panahon ngayon kasi ganun din ang sitwasyon ng marami sa atin ngayon. Nakatambay sa bahay. Hindi dahil sa gusto natin, kung hindi talagang para maiwasan ng pagkalat ng pandemya. So we have no choice but to be stuck in our own homes, in our own houses, doing nothing for many of us. Parang sa marami sa atin, ang panahong ito ay panahon ng katamaran. Kahit dahil hindi ka nga makalabas, wala kang magawa, kaya tulog-tulog na lang, nood-nood na lang, o kaya ay para sa mga kabataan, ML na lang, o TikTok, o kaya anuman. Pero, ang ating sitwasyon ay we feel that we are unproductive. We are wasting our time and we have nothing else to do. And nakakatakot nga sa maraming kabataang nakakausap ko ngayon sa aming mga meetings sa online, parang nararamdaman ko yung tinatawag nating creeping standby mode. Doon galing ang salitang standby, waiting for things to happen while life passes us by. Parang ang tingin natin sa panahong ito ay is just a time that passes away without us doing nothing or without us having achieved anything. For Saint Ignatius, his time of convalescence or panahon ng kanyang tambay at pagpapagaling
ay panahon kung saan niya nakilala ang Panginoon. Kaya dapat sa panahong ito, huwag tayong tumigil sa pagtuklas, sa kaalaman, sa karunungan, sa mga kabataan, magbasa ng mga aklat na siguro simulan mo ulit ang school year mo nung isang taon. Basahin ulit ang mga textbook, kabisaduhin lahat ng formula. Baka mga maganda ngayon, kabisaduhin mo yung tinatawag nilang periodic table. O kung nakabisado natin ngayon yan, napakalaki ng achievement natin sa panahong ito ng pandemya. O kaya sa mga nakatatanda, wag lang puro telenovela ang pinapanood. Maganda din na basahin ng Biblia from cover to cover. At kung merong mga tanong, wag mahiyang mag-text sa mga nakakaalam para magabayan tayo. So this period of standby need not be unproductive for all of us. Like Saint Ignatius of Loyola, he discovered God when he was in standby mode. He discovered Jesus through his imagination. So habang siya'y walang ginagawa sa ospital, Ignatius was so busy imagining things. Imagining about the gospel, imagining about Jesus, imagining about how to conquer the world for Christ, imagining how he can help, how he can be a man for others. So, pinagana niya ang kanyang imagination habang siya'y naka-standby. Magandang mungkahi yon sa atin ngayon. Huwag nating hayaan na ang panahong ito ay para tayong mga tuyo, mga walang buhay, kasi tayo ay nakapadlak sa ating mga tahanan o barangay. These are the times that we can be most creative. Yung mga magaling magsulat, gumawa ng libro. Yung mga marunong sa internet, matutong mag-code. Marami naman mga tutorial. So maraming pwedeng gawin. Ito, laging ko sinasabi sa inyo, magtanim sa bahay. Kung nag-alaga tayo mula ng March hanggang ngayon ng mga halaman, palagay ko buong bahay ninyo puro halaman na. Para na kayong gubat kung nagsimula tayong magtanim. So marami po tayong magagawa. Yun nga lang, kailangan mong magtiwala. Yun ang kasalanan ng mga taga-Nazaret. Bakit walang nagawa si Jesus sa kanila? Kasi tinamad na sila. Parang tinamad na silang tuklasin kung sino at ano ang nangyari kay Jesus. They just explained him away, saying things like, kilala naman natin yung batang yan. Kilala natin ang nanay niya, tatay niya, kung anong uri ng buhay meron sila. Wala naman magagawa yan. Hanggang dyan lang naman yan. Paano niya nasasabi yung mga yan? Paano niya nagagawa yung mga yan? Yung mga kapitbahay, kabarangay ni Jesus, yun yung mga tambay na wala na nangyari sa buhay. Kaya walang nagawa si Jesus sa kanila eh. Kasi nawalan sila ng tiwala. Nawalan din sila ng tiwala kay Jesus. Yun ang nangyari kay Ignacio. Na-discover niya si Jesus at nagtiwala siya na si Jesus ang pwedeng makatulong sa kanya at maraming magagandang bagay ang nangyari sa buhay niya. Ganon din ang nangyari kay Jeremias. Pinaalalahanan niya ang mga tao, malapit nang masira ang templong ito na sinasambahan natin. Tumalikod na tayo sa ating mga kasalanan. Magbalik na tayo sa Panginoon. Anong ginawa ng mga tao kay Jeremias? Sabi nila, patayin na natin yan. Ayaw natin ang sinasabi niya na itong ating pinagsasambahan ay gagawin niyang Shiloh. Ang ibig sabihin ay ito ang lugar kung saan tayo'y matatalo ng kaaway. Ngunit si Jeremias ay nagtuloy din lang sa kanyang misyon bilang propeta.
Si Jesus nagtuloy din lang sa kanyang misyon kahit hindi siya pinaniwalaan. At sa panahong ito, magandang paalala ito sa atin. Hindi dahil sa pandemya, kaya natatapos ang buhay ng tao. Sa totoo nga, katulad ni Ignacio, ang pandemyang ito ang panahon kung saan tayo maging malikhain, kung saan tayo laging nag-iisip, laging humahanap ng paraan para mas maging maayos ang ating buhay. Huwag lang hayaan na ang trahedya ang pumutol sa ating mga ginagawa, sa ating misyon at pangarap. Ang trahedyang ito, ang pandemyang ito, ay pwedeng maging okasyon para katulad ni Ignacio, katulad ni Jeremias, katulad ni Jesus, mas lalo pang mapag-igting ang ating paglilingkod sa kapwa at paghahangad at pangarap na maging maayos ang buhay. Don't just roll over and die. We have to fight and we have to have faith and believe that we can go beyond this and we can conquer this by the power and by the presence of Jesus, by our faith in Him in our life.